Oh, isang patunay na naman mga kababayan na totoo po ang Oplan Horus ng Administrasyong Marcos mga kababayan. Natandaan po ninyo? Bago po nila kinidnap si Tatay Digong mga kababayan, na-tackle po ng mga ilang DDS vlogger. Itong tungkol po sa Oplan Horus ng Administrasyong Marcos mga kababayan. Kung daw nagkakamali, na-tackle po ni Maharlika, ni Sas Rugando Saso, mga kaibigan nating banateros at ng mga bisdakeros. Kami ngayon yan, mga Birada Aguila. Napag-usapan po natin yan, mga kababayan, na lahat ng mga aliado ng Duterte, no? Kasama na riyan, mga kababayan, ang mga Duterte, mula sa dating Pangulong Duterte, kay BP Inday Sara, kay Pulong Duterte, kay Acting Mayor Sebastian Baste Duterte, lahat, kasama na, pati mga aliado at mga retired general, di umano, iisa-isahin mga kababayan. Naroon po yan sa Oplan Horus na di umano'y plano nitong Administrasyong Marcos. O eto na, mga kababayan, si Senator Ronald Bato de la Rosa, di umano meron ng arrest warrant na mula di umano ito mga kababayan sa ICC. Ito po ang pinagpipiestahan ngayon ng mainstream media at ng ating mga kababayan na kapwa po natin DDS, tuwang-tuwa, yung mga pulangaw, mga kababayan. Akala siguro nila, ganun-ganun lang kadali, arestuhin si Senator Bato de la Rosa. Bago po natin alamin kung ano ang naging sagot ni Senator Ronald Bato de la Rosa, mga kababayan, dito sa di umano'y arrest warrant laban sa kanya, basahin ko lang po muna itong balita. Patunay na meron na nga siyang warrant of arrest. Senator de la Rosa, may warrant of arrest mula sa ICC. Walang question mark yan, ha? Nakikita nyo naman, ha? Naglabas umano ng arrest warrant ang International Criminal Court o ICC, mga kababayan, laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sino naglabas? ICC. Parang nakasandal na ng husto ang Administrasyong Marcos, mga kababayan, sa ICC. Parang hindi na po yata sila nagtitiwala sa justice system po sa ating bansa. Ano sa palagay ninyo? Bakit ICC talaga? Pwede naman siyang imbestigahan, arestuhin sa ating bansa. Bakit ICC talaga? Di ba? Ito ay kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya sa isang interview sa radyo ngayong Sabado, kaninang umaga, mga kababayan. Ayon kay Rimulya, ang kaso laban sa senador ay may koneksyon sa kasong kinahaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Walang iba, mga kababayan. Itong war on drugs po ng dating Pangulong Duterte. Nako, hindi lang naman po si Bato ang sumunod doon sa order ng dating Pangulong Duterte na war on drugs. Maliban kay Bato, meron pa naman mga sumunod sa kanya na mga naging PNP chief sa Administrasyong Duterte, di ba, mga kababayan? Kaya malamang sa malamang, matutupad pa rin po ang Oplan Horus ng Administrasyong Marcos, mga kababayan, na maliban sa mga Duterte, lahat ng mga aliado ng mga Duterte, maging ang mga retired general, ay madadawit ho rito. Asahan ho natin yan. Sila Senator Bongo, kasama na yan. Nako, kasama ang palad. Baka pati mga DDS vlogger, mga kababayan, pagdating ng araw, iisa-isahin din kami. Di ba? Mga kababayan, lahat daw po ng alay kayong mga nakasubaybay lang po sa kaganapan sa ating bansa, lalong-lalo na sa kapalpakan ng Administrasyong Marcos, hindi na po kayo idadawit yan. Nasa social media lang naman po kayo umaatake. Pero, naku, yung mga namukhaan talaga, lalong-lalo na si BP Inday Sara, bagamat matagal-tagal pa nakalagay doon sa Oplan Horus, matagal-tagal pa doon si Inday Sara, pero sigurado na mapapasama siya, mga kababayan. Di ba guys, sinimulan siya sa impeachment, pero walang nangyari. Kasi nga, walang grounds para mapa-impeach ang ating pangalawang Pangulo. Di ba? Kaya hanggang ngayon, nag-iisip yung mga visit na yan, mga kababayan, kung ano, ang pinaka-alas nila kay BP Inday Sara, wala ho silang makitang alas kay Inday. Mahihirapan ho sila. Pero, sa ngayon, si Bato muna, mga kababayan. Bakit? Bakit? Para sa akin, ito ang nakikita ko, mga kababayan. Kinakailangan na po nilang takpan ang flood control project na mga meron pong anomalya. Di ba? Sa madaling salita, mga kababayan, ang kinakailangan nilang gipitin, kung kinakailangan ipatupad talaga, itong pagpapa-aresto kay Senator Bato de la Rosa, mga kababayan, para malihis po tayo sa tunay na isyu. Alin? Yung flood control project po. Kasi matutumbok na naman, mga kababayan, ang mastermind. Kinakailangan gumawa ulit sila ng panibagong issue para malihis. Nako, babala. Wag po nating tantanan, mga kababayan, ang flood control project na punong-puno ng anomalya.
corruption, ghost project, at kung ano-ano pang mga ginagawang kahayupan itong mga kawatan na elected officials sa ating bansa, mga kababayan. Panlihis lamang po si Bato. Panlihis lamang po siya, mga kababayan. Oo, sabihin natin maa-aresto si Bato. No? Posibleng totoo, posibleng hindi rin. Depende sa kanya. Di ba? Sabihin na natin, na-aresto siya. Titigilan na po natin, mga kababayan, ang issue sa flood control. Ha? Na halata nga na ipinupunas na nila sa mga Duterte itong anomalya sa flood control Yung Davao City, inimbestigahan, in-inspection. Wala lang talaga silang makita. Sinubukan nila maghanap ng butas sa Davao City, pero wala lang po silang makita. Wala na tayong makita panglihis sa isyo. Ano gagawin natin? Kinakailangan na yung Oplan Horus. Eto na nangyari kay Bato de la Rosa, mga kababayan. Panlihis lang po ito sa isyo, mga kababayan. Huwag po natin sila tatantanan sa maanumalyang flood control project. Ngayon, mga kababayan, akala siguro nila, ang isang Senator Bato de la Rosa, mga kababayan, hahayaan niyang tawag ito, mahuli siya, mga kababayan. Dito tayo sa isang cellphone at naglolo ko yung isang cellphone na yan. Dito tayo. Hindi ko ma-open pasensya na naglolo ko Ayan. Basahin natin dito, mga kababayan, ang naging pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasi malalaman ho natin kung ano talaga yung gusto niyang mangyari. Ito muling iginiit ni Senator Ronald Bato de la Rosa nitong Sabado, kanina rin, na hindi siya susuko, sakaling maglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban sa kaniya, mga kababayan. Paano ngayon yan? Hindi susuko si Senator Ronald Bato de la Rosa. Saan nyo siya ngayon hahanapin? Di ba, mga kababayan? Naku, wag naman sanang umabot ito sa mas matindi pang gulo, mga kababayan. Pero mag-aantabay pa rin tayo kung ano ang mangyayari dito sa arrest warrant di umano ni Ronald Bato de la Rosa, mga kababayan, mula sa ICC. Pero dito nadali, mga kababayan, ang script. Nasira ang script. Bakit? Abay, magkaiba po ang sinabi ng magkapatid na Remulla. Iba ang sinabi ni Boying, iba din po ang sinabi nitong si John Vic. Nasira ho yung script. Hindi ho tugma Ito sabi ni Boying. Ito, sabi niya, ICC warrant out versus Bato de la Rosa. May question mark po ang Rappler. Here's what we know so far. Ombudsman Boying Remulla confirmed to Rappler that the International Criminal Court has already issued a warrant against Senator Ronald Bato de la Rosa, Duterte's inaugural PNP chief who first implemented the drug war. Ayan, siya talaga ang unang nagpa-implement itong war on drugs ng dating Pangulong Duterte. Kinumpirma ni Boying, mga kababayan, dito sa Rappler na, ayan na, meron ng arrest warrant si Bato. Meron na, andyan na, nakabinbin na, isisilbi na lang. Diba? Pero ito, ang sabi, itong isang kapatid niya, mga kababayan, nasira yung script nila Saan nagpahayag si Boying kanina? Sa Rappler. O dito naman po sa ABS-CBN, ito po ang sinabi di umano ni John Vic Remulla. Interior Secretary John Vic Remulla tells ABS-CBN News, no, wala, nada, no red notice versus Senator Ronald Bato de la Rosa issued by Interpol as of yet. Mga kababayan, ano ba talaga ang script nyo? Hindi kayo magkatugma ng script. Sira ang script, mga kababayan. As per the Center for Transnational Crimes, there has been no red notice issued by the Interpol as of 10 minutes ago, Remulla says. Kita nyo na? 10 minuto, matapos maglabas ng pahayag ni Boying Remulla, mga kababayan, na meron na di umanong arrest warrant laban kay Bato de la Rosa mula sa ICC, naglabas din po ng pahayag si John Vic, wala naman hindi naman totoo no red notice versus Senator Bato de la Rosa issued by Interpol as of yet, say DILG Secretary John Vic Remulla. Ang sabi ni Boying, meron ng red notice mula sa Interpol, meron ng arrest warrant si Bato, pero sabi nitong kapatid, mga kapatid, wala pa man. Ano ba talaga totoo? Ano ba talaga totoo sa inyo, mga kapatid? Sino ba totoo sa inyo? Sino paniniwalaan, mga kababayan? Ayusin nyo yung yung script niyo, nakakahiya kayo. Pagagalitan kayo ng amo nyo niyan, hindi magkatugma yung sinasabi ninyo. Dapat iisa, mabihira, magkapatid pa man din kayo. Magkapatid pa man din kayo.
Hindi kayo nag-uusap na pwedeng matanong yung isa, pwede rin matanong yung isa. Magkaiba kayo ng sinasabi. Eto, nangyari na. Yari kayo sa amo nyo. Mababatukan kayo niyan. Nasira ang script ng magkapatid na Remulla, mga kababayan. Hindi tugma yung mga sinasabi. Uy, mag-usap kayo mga tanga. Puta na gusto mga ito, nakakatawa mga buang. Ayusin nyo trabaho nyo, mayayari kayo sa amo nyo. Si Bato, nung mabasa meron na di umanong red notice mula sa Interpol at arrest warrant mula sa ICC, kinabahan na teka, totoo na to. Di ba? Siyempre may kabayan di ba? Sino hindi kakabahan na meron kang arrest warrant? Nung mabasa ni Bato, nawala pa naman pala. Nakahinga uli. Pero, Senator Bato de la Rosa, wag po kayong magpakampante, sir. Sir, magkababayan man tayo. Magkapit-bahay lang tayo. Ilang kilometro lang yung bahay mo dito sa bahay ko Sir, concerned po ako sa iyo, sir. Concerned po ako sa iyo. Kahit na sinabi po ni Jun Vic na wala pa, mas maniniwala po tayo kay Remulla, kay Boying. Bakit? Yung dating Pangulong Duterte na mayroong chika-chika lang, kwento-kwento lang, bali-balita lang, usap-usapan lang sa social media at saka sa mga mainstream media na di umano'y mayroong huhulihin din. O arrest warrant, ganun. Huhulihin din ng ICC. Isang taon mahigit yata yun bago nangyari Di ba? Matagal-tagal bago nangyari yung pagdukot sa dating Pangulong Duterte. Pero, nangyari. Di ba? Natupad. Ang dating usap-usapan, naging totoo. Nangyari. Nasaan ngayon ang dating Pangulong Duterte, Senator Bato de la Rosa? Naroon na sa The Hague, Netherlands. Etong sa'yo, maaaring sa ngayon, kwento-kwento lang po ito. Maaaring may katotohanan, maaaring wala. Pero sir, mangyayari ho talaga ito. Kasi nasa Oplan Horus na po ito, sir. At ito kasi ngayon, ang isa sa mga senador ng Duterte, o masasabi natin Duterte Black, na mayroong napakasigasig na trabaho pagdating sa Senado. Higit sa lahat, gusto nyo talaga tumbukin ang mastermind. Ang mastermind naman, nang-uutos yan. Trabahuin nyo na yan si Bato. Total, narya naman na sa Oplan Horus yan. Naipasabog na ng mga, ng mga piling DDS vlogger. Pili lang nakapagpasabog nun, mga kababayan. Maharlika, Sasrugan do Sasot, kung naroon ka kamali o kasama ang Banateros, kami. Yun. Kaya Senator Bato de la Rosa, nasa inyo po ang desisyon kung ano po ang inyong gagawin. Karapatan mo, sarili mo, ipagtatanggol mo, natural yan. Kayo lang po nakakaalam yan, sir, kung ano po ang magiging hakbang ninyo. Dito nga, sa mga usap-usapan ngayon, na di umano'y meron ka ng arrest warrant. Mag-iingat po kayo, sir. Total, silingan man tagod. Silingan, na doon ramatong balay niya, Pwede kita magsugba-sugba, hindi pagkagsugba, sir. Di ba? Pwede kita magsugba-sugba. Ingnan lang ko, sir, chat lang, sir, kayo mo chat. Sugba-sugba niya ta sa inyo, istoryahanay ta. Di ba, mga kababayan? Ingat po, sir, Bato de la Rosa. Isa po kami sa mga nakasuporta sa iyo. At hindi rin po kami papayag na mabitbit ka ng ICC. Isa na namang Pilipino ang ipagkakanulo ng kanyang kapwa Pilipino, walang iba, kundi itong Administrasyong Marcos. Di ba, mga kababayan? Kung magkatotoo ito, isang Pilipino na naman, ang trinaydor ni Bongbong Marcos, mga kababayan. Ito pa isang balita. Tungkol po ito, mga kababayan, kay Senator Tuta, talaga itong tao na ito, Senator Tuta Soto at kay Romualdez. Kita niyo, pinagtanggol niya pa. Sabi niya, baka si Romualdez ang tuta ko. Lokohin mo si Pepsi Paloma. Wag kami. Di ba? Ito sabi niya, mga kababayan, isang beses lang nabanggit si Romualdez Sabi niya, isang beses lang daw nabanggit. Kayo po ang tatanungin ko, mga kababayan. Baka meron po ako hindi alam, na alam po ninyo. Magtatanong po ako, ilang beses pong nabanggit si Romualdez ng mga resource person? Ilang beses po? Paki-comment, magbabasa po ako. Maraming salamat. Sa panayam ni Pinky Web, sa Billionaire News Channel, tinanong si Senate President Tito Soto kung gaano kahalaga para kay former Speaker Martin Romualdez na humarap sa investigasyon. Sagot niya, he's only been mentioned since, so I don't know. I don't know how fairly good judgment of how important that would be. Minsan lang siyang nabanggit, kaya hindi ko alam kung gaano kahalaga. Mga kababayan, isang beses nga lang daw nabanggit si Martin Romualdez. Kaya para sa kanya hindi masyadong mahalaga kay Tito Soto, mga kababayan, para paharapin si Romualdez sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Akala ko ba, Soto, nakipag-meeting ka na kay Romualdez at hinihikayat mo siyang padaluhin sa pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee? Bakit naiba na naman ang sinasabi mo? Sinabi ba sa'yo ni Romualdez na, teka, hindi ako pwedeng dumalo? Binago niya ba? Hindi mo ba napapayag si Romualdez? Kaya ito, nag-iiba na naman ang sinasabi mo. Kita mo talaga to si Tuta. Tuta talaga, mga kababayan. Tuta talaga ito
tinukoy ni Soto na ang tanging pagkakataon na nabanggit ni Romualdez ay sa affidavit ni Sergeant Orlir Gutesa, isang dokumentong isinumite sa Senado na naglalaman ng mga aligasyon sa likod ng flood control scam. Ayan, tinukoy ni Soto, mga kababayan. Pero ang punto natin dito, matagal na natin itong inihiling. Ang ipinupunto natin dito, at ang magandang itanong natin dito kay Tito Soto, Senator, ano ka ba talaga ni Romualdez? Bakit parang todo tanggol ka kay Romualdez? Meron pa kayong mga personal contact, pwede kayong makapag-usap anytime sa telepono, kung ano mga pagpaplanuhan ninyo, nag-usap pa kayo, nagkita pa kayo, nag-meeting pa kayo, nagpulong kayo. Hindi namin alam kung ano pinag-uusapan ninyo, ano magiging plano ninyo. Ito ba ay isa na sa plano ninyo, sir, na huwag padaluhin si Romualdez sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee? Dahil nga daw kasi, mga kababayan, isang beses lang daw nabanggit. Dapat daw maraming beses mabanggit si Romualdez, anak ng tutsa naman, Senator Tito Soto. Ito, halimbawa lang, sir, halimbawa lang, hindi kami na may personal. Halimbawa lang, nabanggit ng mga kababayan natin matagal na panahon na, nabanggit, na si Senator Tito Soto, di umano, ang salarin ng pagkawala ni Pepsi Paloma. Maraming beses, halimbawa lang, maraming beses. Totoo na ho ba yun, sir? Guilty na ho ba kayo? Totoo na ho ba yun? Para sa akin, hindi pa. Hindi sa pinagtatanggol kita. Bakit? Kinakailangan dumaan sa investigasyon. Mapa isang beses, mapa tatlong beses man mabanggit si Romualdez na mga resource person, hindi pa natin masasabi talaga na guilty na siya. Kinakailangan dumaan tayo sa tamang proseso. Kailangan imbitahin si Romualdez sa pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee, sa pagbubukas ulit. Huwag niyong parang pinagtatakpan na parang sinasabi ninyo na, isang beses lang nga sinabanggit, kaya huwag na muna siyang humarap. Natutsa naman, Di ba, mga kababayan? Keso isang beses, keso tatlong beses, nabanggit pa rin siya. Kinakailangan niya pa rin humarap, magpaliwanag siya. Di ba? Bakit ba ayaw niyo paharapin? Inyo naman yung Senado Hawak nga ni Romualdez ang Senado Di ba? Bakit? Nasabi namin na hawak ni Romualdez ang Senado. Sir, hindi po tanga ang mga tao Hindi po bulag ang mga tao sa mga action ninyo, sa mga sinasabi ninyo. Halata ho, sir Natuta kayo ni Romualdez kahit itinanggi nyo pa sino ba namang magnanakaw ang aamin? Di ba gayon wala? Aasahan ba namin? Naaamin ka na bata ka ni Romualdez? Natural, hindi. Ngayon, hiling ng taong bayan, paharapin siya sa pagdinig. Paharapin nyo. Huwag po kayo magdadahilan na isang beses lang nabanggit. Hindi pwede, dumalo. Putang ina. Di ba, mga kababayan? Tama ba na sabihin niya ito? Kayo na po ang humusga, mga kababayan. Sa ilang beses ng pagkakataong itinanong ko po sa inyo. Ito bang si Tito Soto, tuta talaga ni Romualdez? Kayo na po ang sumagot, mga kababayan. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.